Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talaga pumunta doon. Okay, opo. And after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Tapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. At ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. So kung sinasabi nila na, hindi po, dito madaling makakuha po ng ano eh. Ng slot Isang example lamang yun. pala, oh. Una nga po, itong estilo po ni Senator Rapi Tulfo na grandstanding at itong kanyang ginagawang pagbubulyaw at itong paglalagay umano ng mga dramatic effects sa kanyang programa. At syempre, nangyayari din po yan sa mga nangyayaring Senate investigation. Ngayon, ang napansin pala ni Congressman Marcolita at ilan po dito sa kanyang kasamahan, abay mukhang for the content lang pala ang ginawa ni Senator Rapi Tulfo at imbis na makatulong sa lahat, abay pinipili lang pala ang gusto matulungan. Bakit po mga kababayan? Dahil itong si Congressman Marcolita ay mismo kaibigan niya, kakilala ang naka-experience. Dahil mayroon nga itong problema umano sa lupa at nais niyang humingi ng tulong dito kay Senator Rapi Tulfo, halos 1 linggo umano ito na araw-araw nakapila at halos natulog umano sa kalsada para lang mabigyan ng pagkakataon sana na madinig ang kanyang reklamo at mismo makausap niya itong Senador Rapi Tulfo. Ngunit imbis na matulungan ang endgame umano, pagkatapos ng 7 araw, sinabi sa kanya na hindi sila nag-i-entertain ng mga problema sa lupain. Nako, sayang po yung kanyang halos 1 linggo umano. Ayun nga, Congressman Marcolita, yung kanyang pinag-uusapan pala at ang gustong itapik dito sa kanyang programa, mga kabit-kabit nga, mga kababayan po natin, at pinipili niya lang kung ano yung palagay niya na magti-trending at kikita siya. So, tayong magawa, ganun talaga, is for the content. Ika nga, mga kababayan po natin. Atin pinag-uusapan yan. Opo. Well, doon sa punto nung nakaraan na atin na pag-usapan, minsan kasi pala, yung mga public official natin, particular na po, bagitin na natin, si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din, sabi ng iba, nakakatulong naman pala eh. Pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Talagang... Anong ibig mo sabihin na hindi pangkaraniwan? Ang Rapi Tulfo in action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, ano to, pesos? Or... 2.8 million pesos muna ito sa Pilipinas. At from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Mari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan. Doon sa YouTube. YouTube pa lang po yan, pinag-uusapan. Sa YouTube account po niya ng Rapi Tulfo in action. 23 halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito doon sa listening duration ng... Yes po, yung haba na pinapanood sa hanggang maaring, yung haba na yon. So kaya kung kinuha yung range, maaring siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonood... So, mas malaki pa yung kanyang kinikita pala sa kanyang programa talaga sa Rapi Tulfo in action kaysa sa kanyang pagiging senador. So parang extra job niya na lang itong pagiging senador niya. Kaya kung mapapansin po natin mga kababayan, kahit mga weekdays po kung saan dapat may opisina pa itong mga empleyado ng ating gobyerno, abay nakikita po natin minsan itong si Senator Rapi Tulfo nasa programa niya po. Okay na sana kung past 5 na yan, kasi past 5 ibig sabihin off duty na yan. Minsan ano oras yung programa niya, 2:00 nandiyan na po siya nakaupo, mga kababayan po natin. At yan din ang napupuna ng ilan sa ating mga kababayan, bakit weekdays kung saan may working days po yan ng ating mga empleyado sa gobyerno, pero ang ating senador ay nakaupo sa kanyang programa na Rapi Tulfo in action. So ngayon medyo madalang na lang natin siya nakikita dahil pinuna nga ito ng ilang mga kritiko. Ngunit ang kanyang kinikita talaga ay hindi biro po, mga kababayan po natin.
napakalaki, nakakagulat nga, ano. Ayon nga kay Congressman Marcolita, yung pagtulong niya pala is maliit lang na bagay. So ang pinaka-goal niya talaga dito ay kumita, hindi tumulong. mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang ano nun kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question yung motive Motibo, yan po. ng pagtulong. Kasi, So, yan po yung kanilang pinag-uusapan, ano. At nilinaw po ni Congressman Marcolita sa ating mga taga-suporta at mga viewers po natin, hindi po sinisiraan itong Senator Rapi Tulfo, kundi dinidiscuss lang ang mga posibilidad. At sa mga nagsasabi na magkaibigan sila, inamin yan ni Congressman Marcolita na magkaibigan naman sila. Ngunit may mga issue talaga na sadyang dapat i-discuss at pag-usapan para makapagbigay po ng sapat na kaalaman sa ating mga kababayan. mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? O tapos, pwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, May opo. pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, Palagay opo. ko. Kapag ka naging, naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang makikita mo na pwedeng ma-question yung motibo kung bakit gano'n ang format ng programa. Oho. Computation pa po eh. 21. Oho. $21 21 million 21 million US dollars. times 57. 1.2 B. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. So, ang laki, no? O maring maring mating niya yan pagdating Opo. ng araw, sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ay, opo. Pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta riyan. Ay, bagay ko kasi. Kaso, hindi natin alam kung kasama ba yung SALN sa isang foundation. Kasi itong Rapi Tulfo in Action ay dineclare niya po ito na isang foundation. Ibig sabihin, ang Rapi Tulfo in Action is created para makatulong. So, hindi po ito negosyo o personal na business, mga kababayan po natin. Kasi pag foundation pala, wala palang binabayarang tax yan. Which is, mayroon pala yung tinatawag na tax exemption. So, tibang-tiba dahil hindi po siya bumabayad ng tax itong kanyang programa. Wala kung totoo yan, mga kababayan. Kasi ang katwiran ata niyan, hindi, yung Rapid Tulfo in Action na hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata. Foundation. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari. Di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock. Halimbawa, may nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Yan. Pero sa batas kasi din, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito. Opo. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin, Opo. dapat nating makita yon. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. Ito naman ang binabanggit natin ko. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas po ng YouTube ukol doon sa kanilang net worth. Pwede naman i-dispute, hindi ba? Opo, O di sabihin natin makita totoo. natin kung sino ngayon na nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi meron pa sila dito, yung Rapid Tulfo in Action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw Ano, po, 23? opo, 23.3 thousand US dollar. 23.3K, no? In last 7 days. O di times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million Opo. in the last 90 days. So times 57 divided by 3. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki.
So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang Yung pagtulong na yon na malalambungan ngayon ng pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yon ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera? Yan ang issue dyan. kita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, Kong Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. So yan ang maganda. Talagang maraming tinutulungan pero hindi pinagsasabi, hindi nagbablog. Unlike po dito, alam po natin talagang pinapakita pa kung magkano ang kanyang binibigay sa kanyang programa na sadyang nakakaakit naman talaga para sa ating mga kababayan. Pero kung tutuusin, ang pagharap nila dito sa programa niya, yun ang pinagkikitaan niya. Hindi lang times 10, baka times 100 pa ang kanyang kinita kaysa sa kanyang binigay. Lalo na kung ito ay series of episode, mga kababayan po natin. Maalala po natin yung nawalang bag doon sa NAIA na pinag-iisipan ng ating mga kababayan na yun ay isang scripted at umano'y modus nga nila para makakuha ng viewers. Naku po, ilang episode yun, million ang views. So sa laki ng kinita, kahit magbigay pa siya, talagang deserve naman po ng mga pupunta sa kanyang programa. Tandaan po natin, napakarami umanong pumipila at swertihan na lang kung tanggapin ka o tanggapin ang iyong reklamo doon. Matandaan ko, may isang vlogger nga, mga kababayan po natin, kung anong pangalan niya, na pumunta dyan sa Rapid Tulfo in Action. Si Super DM. Yan, hindi ko alam kung kilala niya. Super DM ang kanyang pangalan sa kanyang Facebook at saka sa kanyang YouTube. Pumunta ito, kwento muna natin, sa Rapid Tulfo in Action at huminga ito ng tulong dahil sa kanilang parang organisasyon na nagkaroon nga po ng in-scam sila ng isang tao. So pumunta sa Rapid Tulfo in Action, hindi in-entertain. Pumunta sa Senado, gustong kausapin si Senator Rapid Tulfo, hindi nakalapit dahil hinaharang naman ng mga staff. Pumila, nag-antay, nako po, nadismaya lang dahil talagang hindi siya pinagbigyan na makausap si Senator Rapid Tulfo. At ang kanilang complaint, dahil mukhang hindi naman magti-trending, abay hindi daw tinanggap nitong Rapid Tulfo in Action. Kaya galit na galit. Dating pansyon at tagapaglaban ni Senator Rapid Tulfo pag may nambabatikos. Ngayon, isa na po siya sa nagbabatikos dito kay Senator Rapid Tulfo. At sinasabi niya, ang programa ni Tulfo ay may mga pinipiling lamang yung mga topic. So kung hindi talaga patok para sa kanilang producer, para sa kanilang mga staff, ay hindi pala nila ini-entertain. Kaya kung makikita po natin, sa totoo lang, mga kababayan, halos lahat na kanilang ini-entertain ay nagtitrending. So talagang pinapag-aralan po nila kung anong issue ba ang dapat tanggapin at sigurado na sila ay magtitrending. So tama po itong sinasabi ni Congressman Marcolita. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulong ko, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka kaya ko pa siyang higitan eh. Pwede nga po naman. Diba? So magkakaroon ka na ng programa. Isumbong mo kay Kong Marcolita, abay, pwede po. Dapat gumawa na kayo ng inyong programa, advice, analysis, at syempre, kung may mga magsumbong, yun ang tirada din. Sumbong mo kay Kong Marcolita. Pwede, baka mas malakas pa ito. Well, kaya yun po naman, ang sinasabi natin, kasi iba nagagalit kasi alam niyo naman, Kong, pantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong ang kanya pong followers. Grabe, sobrang dami, nabawasan pa yan dati. Kayang YouTube account. Ganun po kadami ang taong nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi dyan, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin, na ililigaw halimbawa, sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangan mapayapa sila. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay
wala sa hulog eh, hindi ba? Opo, opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million Opo. yung naniniwala sa kanya. Noon tungkulin din natin na kailangan namin nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po kayo. Oho. Well, Ano po nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po. Oho. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya. Kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Oo naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. Oho. So hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Oho. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun. Oho. Well, aywan ko lang po. Sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo. Sana gawin din niyang segmento, ito may kinalaman sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy at ma-discuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa. Baka kaya din po niya, di ba? So yan, magandang suggestion po yan at sana narinig po ni Senator Rapi Tulfo dahil sadyang napakamahal na po yung ating kuryente tapos panay brown out pa. Buti na lang dito sa amin ay hindi kaano pero sa ibang lugar grabe po yung rotational brown out. So lalo na ngayon sobrang tag-init. So I think tama lang maganda rin ang kanilang napag-usapan at least nagkakaroon sila ng pagkakataon na i-suggest dito kay Senator Rapi Tulfo ang posibleng pag-usapan sa kanyang programa din, hindi puro kabit-kabit lang, O bakit hindi niya talakayin nga doon sa sa kuryente? Tama, bakit hindi Ang niya- problema ganito eh. Ito Bakit hindi niya nga naman yung talakayin, personal na nangyari at alam ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin, yung amain, sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa babaeng pamangkin. Pinamana, opo. Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, Okay. sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary Sa DAR, si Conrad. Conrad, Australia. Conrad Estrella. Opo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talaga pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, Ngayon, after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. in-schedule siguro, opo. O kasi nakapila siya. Opo. O tinanong namin kung siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya at ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. So yun ang masakit mga kababayan. Dahil ang tagal-tagal ng kanyang pinila, halos mahigit 1 linggo, tapos ang sasabihin ay hindi nila tinatanggap yung issue ng pag-aayos ng lupain. Nako po, napakasakit yun. At parang tinakluban ka nun, ng langit kapag marinig niya na siguro ang sinabi ng staff na hindi tinatanggap itong issue ng lupain sa programa nitong ni Idol Rapi Tulfo. Nako po. Okay, opo. Pero, higit na 1 linggo siyang nakapila. opo. So kung sinasabi nila na hindi po dito madaling makakuha po ng ng slot. isang example lamang yun. Pala, Isang example lamang yun. Oho. So hindi pala siya nagano. So yan po yung sinight po na example ni Congressman Marcolita, pero nilinaw niyo po sa kanyang programa na hindi niya po sinisiraan itong kanyang kaibigan na si Senator Rapi Tulfo. Ito ay issue lamang ang mga nangyayari at syempre itong parang sinasabing for the content lamang itong ginagawa ng Rapi Tulfo in action. Kasi hindi naman pala lahat ng problema na pupunta dyan ay ino-on air po nila o binibigyan ng atensyon, tinutulungan. Ang iba nga ay hindi pa tinatanggap. Kagaya nitong issue lang sa lupa, mga kababayan po natin. Actually, pwede naman nila tulungan
Kasi lumapit na po sa kanila, nagpila na ng 1 linggo. So tulungan, i-assist nila para makakuha ng kanyang parang kagustuhan na makakuha ng katarungan. Pero dahil sa hindi naman pinagbigyan, useless. Imbis na makatulong, inaperwisyo pa po siya, mga kababayan po natin. At least nalaman po ng ating mga kababayan yung mga instances at posibleng mangyari kung sila po ay pupunta doon. So hindi ibig sabihin na pupunta sila, pipila sila, ay maaksyonan na ang kanilang dalang problema. Baka makadagdag pa ng problema. Kung pila ka ng pila, pagdating mo pala doon, ay hindi ka naman tatanggapin. So madidismaya ka na lang. Kaya pag-usapan nyo muna o baka pwede nyo na lang tawagan siguro yung programa para hindi kayo magpila ng napakahaba. So napakaraming kababayan po natin na sadyang sinusubukan na lumapit sa Rapid Tulfo in Action para makahingi nga po ng solusyon sa kanilang mabibigat na problema. So napakaganda po yung kanilang talakayan, mga kababayan po natin, lalo na itong mga suggestion ni Congressman Marcolita na dapat lagi naman nagpo-programa itong Senator Rapi Tulfo. Gamitin niya na sa kanyang pag-grandstanding itong kanyang committee, itong Energy, Department of Energy, para nga naman masolusyonan ang mahal na problema sa kuryente at panay brownout sa piling lugar, mga kababayan. Yan muna yung ating update. At kung nagustuhan nyo po yung ating video ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like. At syempre, negatibo man o positibo ang inyong komento, pwede kayo mag-comment.